Sa buhay, kailangan mo ng karamay. Kausap, magpapayo sa'yo tuwing gulong-gulo ang isip mo at mundo. Yung pwede mong sandalan, yung pwedeng magbigay ng lilong habang malakas pa ang ulan. Andito na siya. Oo, andito na. Tawag ka lang. Tumawag ka na sa nag-iisang tito sa balat ng popo. Si Tito, Tito, si Tito Pabs. Yes po, magandang gabi. Happy Monday to everyone na nandito po ngayon. And we would like to welcome you to Kwento Mo kay Tito Pabs, or KTP Monday edition. I'm glad I am joined by Kuis Colin, and please do not forget to follow us. At ito na nga po ang ating unang feature story for tonight. Magandang gabi, Tito Pabs. How do I unlove someone kahit na alam ko na ginagamit lang ako for convenience? I met Angel while working sa isang BPO company. Nasa same department kami. Parehas kaming newbie. Sabay nag-training, sabay na rank and file. Naging teammates. Naging friends. Lagi kami ang magkasama from lunch, outing, team building at galaan. We always text on and off work about random things. 3 months na ganun lang ang setup namin. Napapansin na din ng mga ka-work namin kung kami ba kasi lagi kaming magkasama. We both said no, we're just friends. Hanggang sa lalo kong nakilala si Angel. I think around 6 months namin sa BPO nung na-realize ko na rin na in love na ako sa kanya. Long story short, Tito Pabs, I confessed. Ngumiti lang siya and said, sana noon mo pa sinimulan. Na-confuse ako. Anong ibig niyang sabihin noon? Hindi ako nabigyan ng definitive answer kaya I assumed na ituloy ko ng mangligaw. So I did. Actually, wala nagbago sa routine namin. We still talk, eat, at gumagala na kami lang dalawa. Until dumating si Andy, bagong team coach namin. Napansin ko na lagi na lang lapit ng lapit kay Angel. Laging pinapatawa, laging kinakausap in between calls si Angel. I instantly knew that there's something going on. Dumating pa yung time na may team building kami and supposed to be overnight. I noticed na extra clingy itong si Angel. Panay-aya niya na maligo sa pool. Mag-picture daw kami na kami lang dalawa. Sinusubuan pa ako nung nag-lunch kami. I'll be calling myself a hypocrite kung hindi ko aaminin na gusto ko yun. Para kaming tunay na mag-BF or GF. No Andy sa picture. Pero around 5 p.m. biglang nagpaalam si Angel na kailangan niya na daw umalis. Tinanong ko kung asan siya pupunta. Ang sagot niya, may kakausapin lang ako. So I let her go. The next night shift, nauna ako sa cubicle namin. Nagayos ako ng gamit to take in calls nung biglang tumabi sa akin ang isa naming ka-team. Alam mo na ba? Ang alin? Sagot ko. Si Coach Andy at Angel
Sila na pala. Ha? Pinagsasabi mo? Kailan pa? Last week pa ata. Kala ko friends kayo ni Angel. Di mo ba alam? Hindi na lang ako umimek, Tito Pabs. Kulat at sakit ang naramdaman ko. I feel betrayed. Pero naisip ko, hindi naman kami ni Angel. Pero akala ko kasi may mutual understanding na kami. Kinausap ko siya agad pagpasok niya. Hindi ko gusto. Manumbat pero naging ganun yung tono ng boses ko nung tinanong ko siya. Kayo na pala ni Coach. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Ano yung mga gestures mo sa akin sa resort kahapon? Joke lang ba yon? Nag-sorry siya sa akin. Umamin din siya na nag-away sila ni Coach Andy that time kaya ako daw napagbalingan niya ng pansin. Hence, yung pagiging sweet niya. Nag-text daw si Coach sa kanya kinahapunan kaya bigla na lang siya nagpaalam na aalis. Nag-explain din siya na kaya niya hindi sinabi sa akin na may boyfriend na siya kasi ayaw niya daw akong mawala as a friend. Kasi ako daw ang kilala. Ako daw yung kakilala niya simula nung una pa lang. Comfort of familiarity ang nangyari sa akin at dahil mahal ko siya, I accepted her reasons. Pero habang tumatagal, habang dumadami yung times na nagiging tagasalo ako ng umiiyak kapag nag-aaway sila at taga-comfort kapag nagsasabi siya ng problema sa boyfriend niya, gusto ko na din magsawa, Tito Pabs. Which gets me back to my first question. How do I unlove someone? Kahit na alam ko na ginagamit lang ako for convenience. Lubos na gumagalang. Ayun, wala pong pangalan na binigay pero pinangalanan niya si Angel at si Andy. Sabihin na lang nating pangalan niya is Oxy. Ayan. Pwede. Si Kuya Oxy ang nagsulat. Ayan. Tindi, no? Medyo, actually marami makaka-relate dito. Kuya Scallen. Kanina diba? Pinapasa mo eh. Ang dami nagko-comment. Si Kuya pala to. Si Kuya Oxy yan. Gamitin mo rin siya. Quits. Ayun. Actually po, yung letter na mga sinesend kasi, usually ito, minsan pag wala pong pangalan, ayoko kasing gamitin yung handle na ginamit sa email. Kasi syempre, di ba, we need to protect their identity. Oo, gano'n. Makikita mo yung real name niya doon. Oo, di ba? Unless na dami account. Unless sinabi na pwede mong pwede, sabihin yung pangalan. Yes, may correct. Permission. Oo. Sige, Kuya Oxy na lang, sabi ni Ate Jen. Sige. Kala ko Kuya DJ. Kaboses nyo. Kala ko si DJ, Wiki? Kaboses nyo po, sabi. Ayan, opo. Well, dati po talaga akong DJ dito lang sa probinsya namin, Opo, dati akong DJ po. Yes, Kuya Callen, ay, syempre, ang routine natin, ikaw yung una na magre-react or magsasagot. I love to hear it from you, so take it away. Bago ako quiz magsimula, binabasa ko kasi yung mga comment dito. Mamaya na lang natin yon after na yung POV ko. Okay. Ayan, gandang gabi po sa lahat. Ako po ang kapartner ni Tito Pabs every Monday night. Ayan, Kuya Scallen po, ang inyong lingkod. Ayan, dito kay Angel and Andy and then si hindi pinangalanan, Oxy na lang. Itago Oxy natin na lang. sa pangalang Oxy. Ayan, kala ni Oxy na MU sila. Iba pala ibig sabihin ng MU. Malabong usapan. Malabong usapan. Ito yung literal na sinasabing, hindi mo kailangang maging kayo para mag-move on. Ayan, yun si Oxy. Hindi naman
kayo, pero kailangan mo mag-move on. Ayan, whether it is a one-sided love, like, eto nga, sulat, or a long-term relationship, ang pag-move forward from this kind of loss is never easy. Napakahirap. Yes. Ayan, eto yung tanong niya. Yung tanong niya, how to unlove. Kung siguro may mabilis na at eksaktong sagot, Sana may gamot. walang taong masasaktan. Correct. Matapos mong magmahal ng totoo, syempre, totoo din masasaktan ka. Siguro ito yung take ko lang. Accept things for what they are. Pansinin mo, Oxy, kung ano ba talaga ang sinampal sa iyong katotohanan at tanggapin yon. Yes. Hindi ka gusto ni Angel. Si Andy ang gusto niya. Yung presence mo is not more than a friend. Ayan. Andyan ka kasi kaibigan ka. Kaibigan ang turing sa'yo. Hanggang dun lang. Ayan. Do not dream of what the future would want to have with Angel. Masasaktan ka lang. Huwag mo nang pangarapin. Kasi nga, in the first place, yung sinabi mo na rin na galing sa'yo, na ginamit ka lang. Ayan. Pero parang medyo masakit pakinggan. Pero siya na mismo nagsabi na ginamit siya. Okay. Ayan. Ang pag-give up naman na Oxy, hindi naman yung sign ng failure sa sitwasyong ito. It's respecting boundaries lang. And giving yourself a chance to see more someone deserving of you. Maghanap ka ng mas deserve para sa'yo. Ayan. Yung yung tinanong mo siyang how to unlove. Unloving someone is not an overnight process na kinabukasan, pagising mo, ay hindi ko na siya love. Hindi yun eh. Kasi kung nagmahal ka ng totoo, yun nga, sabi ko kanina, masasaktan ka rin ng totoo. Ayan. Unloving someone is not an overnight process but a collected act of deciding to take steps forward. Di ba kapag mahal mo ang isang tao, lahat ng ginagawa niya, kahit to the point na hindi maganda, we always would choose to see the loving side pa rin. Siyempre, pinipili natin kasi kapag mahal natin pinipili natin yung character niya, characteristics na maganda para sa atin. Then, disregard natin na yung sabi ng ibang tao, di ba pangit ang ugali niyan. Hindi natin yung pinapansin kasi mahal natin Nag-justify tayo kahit mali na kasi mahal natin. Eto, may isang ako dito. In this situation, para makatulong na mag-move on ka, tingnan mo yung other side niya, yung bad side niya. Para makatulong. Kasi kung nahihirapan ka mag-unlove, look at her negative things to help. Ayan. Para ma-accept mo na kaibigan lang talaga. Kung effective yon, go. Isipin mo this time yung kabaligtaran niya. Halimbawa, napakabuti niya. Isipin mo naman yung kabaligtaran nun. Para makatulong. Pero the best thing to see and accept na may ibang gusto si Angel at hindi ikaw. Ulitin ko lang ang payo ko sa iyo, Oxy. Accept things for what they are. Tanggapin mo, dun ka magsimula. Kasi sinabi mo, ginagamit ka lang niya. Ibig sabihin, once na sinabi mo yon, alam mo na hindi ka mahal. Ayan. Yun lamang po.
At maraming salamat. And thank you so much, Ghost Colin, dun sa reaction and then also payo, kasagutan. Big shoutout lang kay Para Sherwin Magaway, all the way from Kabagan, Isabela. Yan, nanonood sila sa Facebook. Ay, shout out Ayan, po. Oo nga pala. nanonood sila sa Facebook Live. Ayan po. Ang ingay ng aso. Ayan. Anyway, basa lang po ako ng comments mabilisan para hindi ko po pambabasa, hindi po namin mababasa lahat to kasi medyo madami-dami po. Magbe-brush lang po ako ng comments. Ayan, pro, sabi pwede magtanong. Ano po yung tanong? Sige, ilapag. Advice ko lang po pagka gusto niyo magtanong, kahit sino kausap niyo, pag meron kayong gustong tanongin na bagay, huwag niyo nang tanungin kung pwede magtanong. Pagka nagtanong kayo, diretso agad kasi yung the statement or question na pwede magtanong is already a question 'di ba? Nasagot na agad pala. Pag may tanong kayo, plak! Ano agad? Plak! Tanong, anong pangalan mo? Ganun agad, 'di ba? Opo, it saves you time. Oo, yan. Para hindi mababa yung usapan. Yan, yun yung tanong niya, paano mag-move on? Medyo nahuli. Ito na, sasagutin po natin. Kasama po sa sagot namin yan, ha? Doon tayo sa gwapo, at least di masakit sa eyes kahit masakit sa heart, sabi ni Shangi. Ayan. May point naman siya, di ba? Hirap maging mabait kay Oxy na in love agad, sabi natin, Jel. Ayan. Marupok marupok. Ipagpapalit ka ng gwapo na yan. Papalitan mo ng ng bago, sabi. Ayun, yes, squeeze. Pala ako. Shout out po yung mga taga Baler Aurora diyan, ganda ng dagat diyan. May mga kamag-anak kami diyan po, may singit ko lang. Mga glorious. Hello po sa mga kamag-anak. Ayan, mga taga Baler, sabi ni Reden Lorenzo, hands off, assuming feelings daw. Ayun. Mabait at malandi si Angel. Sabi, mabait at malandi si Angel. Sabi ni Ate Jel. First step, acceptance talaga. Perhaps. Opo. Pwede po magtanong. Ayan, yung pwede magtanong. Ang daming tanong Dapat nagko-coincide yung actions at words niya para hindi confusing, sabi. Ayun, sana nga. Kasalanan mo yun, bakit ka nag-assume? Charot. Ayun. Oo. Ayan. Opo. So, yun shout out from Baler. Yes po, lalo na nasa Kasiguran. Super ganda. Okay, napunta na ako sa Kasiguran. Yes, maganda po ron. Kung magkakaroon kayo ng chance na matry ang Kasiguran. Maganda, sobrang ganda ron. Pa-shout out po, EMZ from Pampanga. MC Orma. Yan, shout out po, EMZ from Pampanga. From MC Orma. Kuya, saan po magpapasa ng letter? kwentongtito@yahoo.com po. kwentongtito@yahoo.com yung ating email for mga istorya po natin, ha? Okay, so dumako po tayo ngayon sa aking masasabi at reaction. Again, thank you so much, Kuya Scalen, para dun sa naibahagi mo sa amin, na-share mo sa amin. Please do not forget to follow us po. Kaliwat ka na pag-follow. Follow nyo ang nag-iisang tito sa balat ng pompo, ang Tito Pabs. At syempre, ang gwapong-gwapong Kuya Colin sa aking kanan. Baka maniwala sila. Baka maniwala sila. Ano lang. Totoo yan. Mabait. Sir Chief na daw. Mabait. Ayan. Mabait na lang. Ayan. Kasi kapag hinanap nila yun, hindi nila makita. Ayan. Mabait na lang. Ayan, yung sa tanong po na paano mag-move on, actually, gagayahin ko po yung sinabi ni nung idol kong DJ, si Papa Jack, na ngayon ay Papa Jackson na, Sabi niya tungkol sa pag-move on, we do not move on. We just get used to the pain. Sa araw-araw na ginawa at nasaktan ka, eventually nababawasan yan until such time na hindi mo siya maalala lang ilang minuto. At yan magiging exponential, magiging isang oras until such time na maging isang araw mahigit. Ganun po ang pag-move on. Hindi po yan pwedeng madaliin. Wala pong gamot,
Wala pong Advil para sa sakit ng puso. Oo. Kuya, saan daw po magpapasa? Ay, masa ko na yan. Exactly, sabi natin, Sel. Mismo, kaya mo yan. Sabi, di ba? So, that being said, yung una ko po, yung sagot ko po sa tanong niya, no, kung paano niya ma-unlove, paano siya makakaalis dun sa sitwasyon na kinakalugbukan niya, get through it or just go through it. Ha? Marami po sa atin na ang yung coping na ginagawa pag halimbawa merong heartbreak is number 1 alak sa mga lalaki. Number 1 alak o bisyo in general. Ayan. Well, pwede naman. Wala namang sinabi sa batas na bawal kang uminom pag heartbroken ka, 'di ba? Oo. If that is the process, if that is your process to grieve. Oo. Para masaktan, then okay lang. For as long as peaceful, ginagawa mong peaceful yan at hindi ka nananakit na ibang tao. And for as long as tatandaan mo sinasabi sa bawat commercial ng alak, drink moderately. Oo. Huwag kang uuwi na gumagapang ka at lumalangoy ka sa sarili mong alam mo na, di ba? Feel the pain until it hurts no more. Exactly. Ayan, meron po ako naging kaibigan. Meron ako naging kaibigan nung college. Sabi niya, yung sometimes sabi niya, it helps for you to acknowledge your pain. Kasi there's no better person to help us than ourselves, because in the first place we are the only ones who knows exactly how are we feeling or how painful it is, 'di ba? Diretsahin niya, sabihin niya yung feelings niya, tapos iwasan niya, wag niyang ikulong yung sarili niya sa sakit na siya din mismo ang gumawa, sabi ni Ate Marge, 'di ba? Ayan, spicy words from Ate Ate Marge. 'Di ba? Maybe they need closure, sabi ni April Fools. Magandang magandang sinabi ni Ate Marge. Hi, Boss Kami. Hi, Boss Kami. Shout out po sa lahat po ng boss agency na nandito tonight na hindi nagko-comment pa, nakikinig lang. Hello po, Boss Kami. Hello. Nandito. Maybe you hurt yourself because you're single, sabi. Di naman po sumpa ang pagiging single. Actually, yung marami akong single na kakilala na sobrang satisfied at ang galing naman, sabi. Ay, nanood pala sa hindi ko napansin yung comment ni Boss Cam sa Facebook Live. Ayan. Sa Facebook Live ba siya? Good morning, Boss Cam. So, nasa ibang dako po sila ng daigdig kaya good morning sa kanila. Ayun just go through it. Ikaw yung nakakaalam kung gaano kasakit yung nangyari or kinakalagyan mo. We're not blaming you, pero may mga may mga bagay na mas nagawa sanang may mga bagay na mas ginawa ka sana muna dapat para hindi dumating sa ganitong sitwasyon itong storya tapos number 2, huwag manumbat. Remember po lahat ng ginawa at binigay natin nung time na meron tayong kinakasama or minamahal na hindi po nila i-demand or hiningi sa atin, those are things that we did because we wanted to. Convenient sa atin. Convenient sa atin gawin yun at that time dahil ang alam natin, napapasaya natin yung taong minamahal natin. So by the time na nag-crumble ang relasyon, you don't have the right na sabihin or isumbat sa kanila kung ano man yung naibigay natin, regardless kung yan ay material o oras o kung ano man yan. For as long as hindi hiningi sa atin and we voluntarily gave it to them, then hindi natin yan dapat isumbat. Well, hindi dapat tayo nunumbat in the first place. 'Di ba? Isa pong napakapangit na kaugalian natin ang nanunumbat. Napaka-cheap. 'Di ba? Napaka-cheap pakinggan ng manunumbat. Ayun, hello po sa inyo. Hello po. Good evening, Libra o April. April to. Hindi ko mabasa yung buo. April, good evening.
Sa buhay, pinagdadaanan yan. Huwag ka magstay. Daanan mo lang, tol, sabi ni Ate Marge. Exactly. Ayun. Number 3, huwag tayong assume ng assume. Ha? Ito po yung delikado minsan. Sa kahit anong kahusay naman, sabi ni Kuya JR. Alam po, nanonood sa Facebook. Shout out Kuya JR, ingat-ingat dyan sa nasa Canada na ata si Kuya JR Oh, yan. Ayan po. Dami viewers nagbato sa amin ng fireworks si Madam Jess. Oo. This is for ang tawag doon? Nagbo-boost po ng followership ang mga rocketeer ng Maharlika Agency. Ayan, shout out po kay Ma'am Jess din na syempre ever supportive. At saka let's take this opportunity dahil ang daming ang daming tao. Syempre mga admin din natin, the Super 4. Super 4 admin natin. Si Ate Lay, si Ate Rochelle. Si Ate Lay, si Ate Rochelle, si Ate Elaine at saka si Ate Jel. Di ba? Ayan po. Yes, Boss Cams, ingat-ingat dyan alam ko nasa work ka ingat-ingat. But I'll see you. We'll see you later. After po nitong episode. Ayan. So, wag tayong Kuis Pabs, maisip ko lang. Yes, Kuis. Account mo ba sa Facebook yung naka-live? Titingnan ko. Yes. Yes, Kuis. Account mo. Sige. Oo. Thanks. Alright. Ayun po let's not assume, especially ito sa mga nagsisimula sa relasyon. Instead of assuming, let's make sure na kung lalaki ka, kung gusto mo yung babae, make sure that you state your intentions. Napaka-importante po nito. State your intention dun sa babae. You are protecting your feelings by saying na gusto kita. Gusto kita, Angel. Diba? I like you, Angel. And from there, from the reaction ng babae, you can gauge kung you can feel naman siguro kung okay siya. And then kung talagang mahal mo na siya, edi sabihin mo, pwede bang maging tayo? Diba? There's nothing wrong to ask kung ano yung nararamdaman ng isang tao sa atin, especially if your intention is maging kayo or mas mali. Especially if your intention is malinis or pure. Right? Boss Comes, thank you so much. Ayan, thank you. Ayan po. Yun, state your intentions, At ito yung huli ko to. Medyo masakit to eh. Ito po. Isa pang tip. Huwag kang magre-reply. Huwag kang magre-reply sa PM. Huwag kang magre-reply sa text. Huwag kang magre-reply sa tawag. In short, ignore. Opo. Medyo masakit po itong isipin dahil syempre may friendship sila to begin with. However, kung ang nakasaalang-alang is damdamin natin at magpapakamartir tayo na okay lang akong friends, pero deep inside nasasaktan ka, then that is counterintuitive. Diba? Paano ka magiging loving kung hahayaan mo yung sarili mong masira dyan? Asan ang pagmamahal mo sa sarili mo? Right? Lagi natin sinasabi to, Lagi kong binabanggit. We need to love ourselves. We need to make ourselves lovable in order for the next person who would potentially end up being our partner to see it, to feel it. Mahihiya sila pagka masyado nating mahal yung sarili natin. Mahihiya sila, ang posible na mahiya sila, nasaktan tayo. Right? Friendship kasi yung binigyan ng kulay, kaya sinasaktan. It is highly possible. Ang isang foul lang na nakita ko na ginawa ni Angel, talaga ultimately foul ultimate foul. Ultimate foul. Is that even correct? Yung nagpaka-sweet si Angel dun sa nung time na nasa resort sila, nagpaka-sweet, sinubuan, ganyan-ganyan. Kasi syempre, para sa isang lalaki na in love ka dun sa babae at gagawin sa iyo yun, what would you think? Hindi gawain ng kaibigan yan eh. Doon sa part na yun talaga medyo nagamit eh. 'Di ba? Ginamit pampaselos. Or ginamit wala lang, libangan. 'Di ba? Baka hindi ako maka-open mamaya kasi wala AirPod. Silip.
Okay. Okay, I see. I see. Sige po, Boss Cams. Nonetheless, take good care. Ayan. Take good care po dyan. So, yun dun sa part na yun, medyo foul, ha? O, kaya girls, kung meron po kayong ganito, wag naman kayo magbibigay ng wag naman kayo magbibigay ng pagiging sweet, ganyan. Kung alam nyo naman na hindi nyo type yung kung hindi nyo type walang pag-asa yung lalaki. Oo, hindi gawain na magkaibigan, na babae at lalaki, yung ganon, di ba? Susubuan mo, ganyan. Oo. At kung sasabihin sa akin ng dalawang magkaibigan or mag-best friend na nasa harap ko, nagsusubuan sila, sweet sila, very clingy, sasabihin nila sa akin na magkaibigan lang sila. Sabi ko, nasisiraan kayo ng ulo, naglalandian kayo. Diba? True, yung no closure is closure. Exactly, ma'am. That brings me to my next point. Yung nagtanong kanina, sabi kanina na baka kailangan ng closure. Alam niyo po, hindi tayo lahat. We do not have. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng closure. Paano pag hindi ka nabigyan ng closure, hindi ka mag-move on? Or hindi ka lilimot? Diba? Alam po, ang closure minsan, luxury yan. Oo, and sometimes, we do not have that luxury because the person na medyo umiwas o lumayo sa atin might not have the courage to do so. Or hindi na talaga nila gustong magbigay ng closure. Ayaw na nila tayong makausap. Diba? So, we are at a situation na hindi natin makakamit yun. So, what shall we do? What must we do? Pero syempre, bigyan natin ng tuldok, tayo na magbigay sa sarili natin ng closure. Sabihin natin sa sarili natin, this will never work. So, I need to do something about it. Right? Masayang nagsimula, masayang nagwawakas. Sabi na Joel. Hindi pwedeng maghihiwalay na di nag-aaway. Sabi, there has to be. May mga very rare instances lang po na nangyari sa pelikula, siguro meron. Tapos sa totoong buhay meron din siguro. Pero generally speaking, ang mga relasyon natatapos siya ng wasakan eh. Ayan. Hi, Mami Marley. Thank you so much for being here and thank you for yung ganun tawag doon, light stick. Thank you po, Mami Marley. Lods, di mo kasi maiiwasan na magustuhan lalo pag sweet. Mas sweet pala siya sa lahat. Ang saklap. Yun lang, di ba? Kaya nga po importante, state our intention eh. Di ba? State your intention and then kung pakiramdam mo, mahal mo na siya, tanungin mo yung tao. Opo, it is not a sin to ask. May ito, mahal na kita eh. Pwede ba tayo? 'Di ba? At least pag nagsabi sila, ayun, meron kang pangahawakan kung sinabing mahal ka. Masaklap nung pag sinabing mahal ka pero hindi ko kaya mag-commit. Mahal kita pero hindi natin pwedeng i-public. Ganoon. Tayo, pag tayo lang. 'Di ba? Mga ganung ibang, that's for a different story. Mahirap maghiwalay na friends lang at walang away dahil karamihan sa breakup may isang at fault. Yes, I agree po. Sa ganitong klaseng istorya, hindi ka pwede magpaka-friend. Ito si Kuya Oxy. Hindi po si Kuya Oxy ng Maharlikans ha. Inalias ko lang po yung Kuya Oxy kasi yung pangalan na nakalagay po sa story dun sa email is parang totoong pangalan kasi yung email address eh. Para may alam mo yan. Yes, Boss Cams. Yes, exactly. May mga rare instances na maganda ang breakup, na okay pa rin sila, walang dugo, walang pagdurusa ang dating. May alam mo kung ganyan, sabi ni Boss Cams, 'di ba? Pero siguro napakaswerte na may mga ganitong breakup, yung maayos, yung good sila. Kumbaga mutual decision siguro na hindi may story din tayong ganito, Kuis ka. Ewan ko ikaw or si Kuya Oxy yung kasama ko. Meron ganoon, yung nag-design sila na this will never work for us. Meron tayong kanya-kanyang gusto, so we need to separate. Ganon. May ganon na maayos ang break kung hindi nagkasakitan. Yes. Those are open-minded, sabi ni April Fools with Leaves and Roses. Correct po. Ay, parang narinig ko name ko dyan. Kuya Oxy, for the lack of a better name, pinangalanan namin na Oxy yung nag-set.
Ayun. Pero hindi si Kuya Oxy to, syempre. Opo. Last point lang po ha. So we can close the book ang storyang ito. Ito masakit. Hindi ka ginamit. Hindi ginamit si Kuya Oxy. He allowed it to happen. Oo. Wala pong pinagkaiba to dun sa sinabi natin kanina na huwag ka manunumbat. Right? Kasi ginawa mo yan nung time na masaya kayo because it was convenient. Nagbibigay ng ligaya sa'yo yung reaction, nagbibigay ng ligaya sa'yo yung reaction na natatanggap mo from her. 'Di ba? Hindi naman sinabi rito na nag-ask si girl eh. Hindi naman nag-ask si girl na, oy, ganito ganyan. You volunteered yourself. Oo, sumugal ka, isinugal mo yung sarili mo, ganyan. Open arms! Di ba? You allowed things to happen. Kasi gusto niya din. Gusto niya din eh. Di ba? Oo, kinikilig ka eh. Right? Tama, di siya ginamit. Binigyan niya lang ng mali siya. Oo. Yun. Opo, sa mga nandito po ha, sa mga kung mahaharap kayo sa similar na sitwasyon na ganito. Kasi I'm not saying na I'm not saying na masamang tao si Kuya Oxy sa storya ha. Hindi po. This is just siguro learning opportunity to for so moving forward, hopefully. 'Di ba? Hopefully mas alam niya yung gagawin niya. 'Di ba? So may this experience provide him or allow him to be a better suitor. Ayan, suitor siguro sa next na babaeng magugustuhan niyang pag-alayan ng feelings. Yan. Good evening, Ate Jing, ARB. So ayan po Kuya Colin, meron kang gustong closing any words na gusto mo pang idagdag? Wala na akong idadagdag pero i-emphasize ko lang uli yung unang sinabi ko at huling sinabi. Natanggapin mo, Oxy, na kung ano na sila. Kasi doon ka magsimula, mag-move on ka. Mag-move on ka kahit hindi naging kayo. Yun lang. Oo nga nalimutan ko yung yung lagi ko sinasabi Yung pinakamasakit sa isang relasyon ay nasaktan ka na hindi kayo. Ayan. Di ba? Inulit ko lang para ramdam mo, Oxy. Pero hindi naman natin Opo. Yun na yung disclaimer lang ko is yun ay POV ko lamang po. Opinion. Baka, opinion. Baka merong iba kasing taliwas sa aking iniisip. Kaya lang po. Ayan. Or baka na-experience nila to dati na pero hindi. Opinion ko lamang po yun. So, ito po talaga realidad ng buhay lang ang yung 'di ba? Alright, so we are closing the book dito po sa ating unang feature story. Again po sa mga gustong for those of you na may mga istorya po, if you think your story is worth telling at kung kakapulutan niyo ng aral, inspirasyon or what not, kahit po love story yan o storya ng buhay, isang episode ng inyong buhay, you can send those or you can send your stories sa kwentongtito@yahoo.com.